palangga. So, oras ngayon is 7:47. So, mag-almusal tayo para mabusog tayo. And our agenda for today is mag-harvest ng mga grapes. Kasi hinog na daw yung grapes natin, sabi ni John. Kaya, harvestin na natin. So, madami-dami tayong grapes na i-harvest ngayon. Leftovers. Naglaba ako ngayon. So, hopefully masampay natin kasi for the past 3 days talaga umuulan dito. Parang yung summer dito sa UK, it's all gone. Ang dami nito. Hindi ko ito mauubos itong humba. So, itong chicken. Kakainin ko to on the next meal. Kasi I believe naghalo siya dito ng manok and baboy sa humba. Ang masarap dito is i-mix yung sabaw ng humba. Buti na lang talaga hindi ko inubos yung humba kasi feeling ko hindi ko ito maubos kasi ang dami. And dahil sobrang taba niya, I know masarap yung taba pero minsan kasi nakakauma yung taba. So, i-set aside natin yung ibang taba. Kasi baka manakit yung batok natin dito. Ayan. Yeah, I don't mind na merong kakaunting taba pero alam mo yun, we're trying to be healthy as much as we can. Kasi hindi na nga healthy yung kinakain natin kasi full of fats and carbs. Pero at the same time, we need to enjoy our food. Kain. 12 o'clock na dito mga palangga at nakapag-lunch na din ako. Uy. So, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. It's because si John umalis and sabi niya, will you please look out for a customer kasi he's going to pick up some parts. And pag nandito kasi ako sa greenhouse and pupunta dito yung customer, hindi ko siya makita. So baka ma-miss ko siya ba. And ayun lang, kaka-pick up lang niya ng parts. So we are free to do anything we would like to do. So, hello grapes. Matagal-tagal ko na tong hindi na bisita pero sabi ni John, hinog na talaga yung grapes kasi trinay niya yung grapes at matamis daw. Unfortunately, yung grapes natin, as I said nga, pang wine siya. You can eat it naman. Pero, it will leave an aftertaste pag kinain mo siya. Tapos, hindi din siya seedless. Gusto ko kasi sa grapes na seedless. Anyway, pag meron tayong nakita ulit sa Asda or somewhere na yung eating grapes talaga ba, yung green grapes na malalaki, gusto kong bumili ulit. Kasi, nung pagkaano ko talaga dito, yung pagkakita ko talaga dito, kaya ko siya binili. Kasi akala ko talaga yung eating grapes, yung yung malalaki. Kasi sa picture kasi malalaki siya tingnan, kaya ayun, nabudol ako that time. At of course, marami naman talagang klase ng grapes. At hindi naman ako nag-research. Parang impulsive buying lang yun ba kasi nakita ko na may grapes at naghanap ako ng grape plant and nakita ko yun and sabi ko, I will grab it, I will buy it. So ito na yung nangyari. Lesson learned. Anyway, magtanong na lang kaya ako sa kaibigan ko kasi meron din siyang tanim na grapes and yung grapes niya malalaki. Titingnan ko kung ano yung doon, yung klase.
Right, are you ready? Nakamay ako this time kasi hopefully para marinig nyo ako ng mabuti kasi mahangin ngayon sa labas. Before tayo magsimulang mag-cut ng grapes, so marami yung bunga ng grapes natin, yung iba nalanta na nga. Oh, yan, oh, hinog na. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na maliliit talaga sila. Under here, look. So, diba? Nalanta na yung iba. Pero kunin natin sila lahat today. Yan. And a lot of you were saying na i-cut ko daw yung mga leaves ng grapes para lumaki yung grapes natin. Hindi ko din alam mga palangga. Akala ko lang talaga yung pag-prune dito, yung kunin yung mga extra na grapes. So, yun lang yung ginawa ko. But next time, alam ko na. Alam ko na kung ano yung gagawin natin next time. Oh, sa ilalim. Oh, dami. Kita niyo yan? Ang ganda-ganda. Ang hirap mag-harvest mga palangga pag walang naghahawak sa camera. So, yan. Wow! Nakakatuwa naman. Organic na organic to. So, kita niyo yan, yung mga ganyan, don't worry. Kukunin lang natin yan. Tulad dito, oh. Madami ata itong nabulok dito. So, ikakat lang natin yan. So, kinukuhanan ko lang din sila ng dahon. After kasi na kunan natin to ng mga fruits. Kailangan din natin tong linisan para to get ready for winter. Diba? Tulad nito, ang daming bulok. Sobrang sticky ng hands ko dahil sobrang nila hinog. So, medyo matagal-tagalan tayo dito mga palangga. Kapag harvest. Kabundok na ating grapes mga loves. Ang dami. Yan, hitik na hitik talaga sa bunga yung grapes natin ba. Hindi ako makapaniwala mga palangga na lahat yan grapes.
Galing sa ating isang puno lang. Oh, di ba? So, ito lahat yung harvest natin mga loves. So, ang dami, di ba? Gabundok talaga yung grapes natin. So, hindi siya magkasya sa isang lalagyanan. Kukuha ako ng stainless steel na lalagyanan yung mas malaki dito. So, dalhin natin to sa bahay. It looks very dark in the screen. Nakikita nyo ba ako at yung grapes natin? So, ilagay ko na dito para ma-transfer na natin to dito at madala natin sa bahay. I wonder kung ilang kilo to. Imagine niyo to mga loves. Ganito rin. Ah! Wow! Wow! Hitik na hitik talaga sa bunga yung grapes natin this year, ha? So, kung bubunga sila last year, mas marami yung bunga nila ngayon. So, thank you God talaga for the blessing. Hindi ko siya madala sa bahay in one go, so kailangan ko siyang balikan. So, ito. Right, mga palangga, uunahin ko tong dalhin sa bahay. So, babalikan ko kayo. I am back. Whew. There you go. Let's go. Let's go, mga loves. Kasi kailangan nating tawagan si Jan kasi merong customer dito sa labas ng bahay. Ang bigat-bigat nito, ilang kilo kaya to? I think it will be, in total ha, mga nasa 10 kilo siguro. So, yan sila lahat. Unang kagat. Wala. Ang dami nating grapes. So, dahil madami tayong grapes, magmumukbang tayo. Charot lang. Batikman natin to. Tinikman ko na to kanina, pero hindi ko na film. So, ito. Unang kagat. So, nahugasan ko na to. Nag-mic pa talaga ako para marinig nyo ako ng mabuti. So, as I said, itong grapes na to is klase siya ng grapes na pang wine. Pwede naman siya makain kasi matamis siya, pero nagli-leave nga lang siya ng aftertaste pag kinakain mo siya. At medyo hassle siyang kainin kasi meron siyang seeds. So, yung seeds naman, hindi naman siya kalakihan. Pwede naman siya makain, pero mapait kasi. Mas prefer ko kasi yung grapes na seedless. I don't think so naririnig nyo yung crunch ng grapes. So, ilagay natin dito. Narinig nyo ba? I don't know.
Tatanungin ko sa Ate Divina kung gusto ba niya ng grapes. Last time, gumawa ako dito ng candied grapes. At masarap siya kasi, of course, sugar is sweet.